ng propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may, hindi tumugon si Jesus at lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kaniya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kaniya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain rin ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang kanineyang babae na nagsusumamo kay Jesus upang pagalingin ang kaniyang anak habang ito ay pinahihirapan ng demonyo. Ang babaeng lumapit po kay Jesus ay hindi isang Hudyo. Sa makatuwid, siya ay isang hintil. At kung siya'y hintil, itinuturing siya na isang pagano. Noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang at ang bayang Israel ang maliligtas dahil sila lamang sa kanilang paniniwala ang bukod tanging pinili, pinagpala at hinirang. Kaya naman para sa kanila, ang mga pagano at mga hintil walang puwang sa kaligtasan ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, hindi tinugon agad
ni Jesus Nazareno, ang babaeng Kananea, nung una siyang lumapit at humingi ng saklolo. At mariing ipinaliwanag ni Jesus na mga satupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang siya isinugo. Pansinin po ninyo ito, ang kanineyang babae, hindi agad sumuko, hindi agarang pagtanggap ni Jesus sa kanya. Kaya nga imbis na panghinaan ng loob, lumuhod siya sa harap ni Jesus Nazareno at sinabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Ipinaliwanag pa niya na ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Dahil dito, lubusang humanga si Jesus Nazareno dahil sa laki ng kaniyang pananalig, at sa puntong iyon, agad gumaling ang kaniyang anak na babae. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kamusta na po ang inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos? Kagaya ba tayo ng babaeng Kananea sa Ebanghelyo na hindi agad-agad sumusuko at hindi agad natitibag ang kaniyang pananalig sa Diyos? Kagaya ba tayo ng babae na tanging Diyos lamang ang kaniyang pinagtitiwalaan at inaasahan sa kaniyang buhay? Napatunayan po natin sa ating Ebanghelyo na lubos na kinalugdan ni Jesus Nazareno ang taong sa kanya ay naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan naging bukas para sa lahat. Ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayang Israel. Ang kaligtasan napasa ating lahat. Ibig sabihin, mayaman man o mahirap, Hudyo man, Hintil, Kristiyano man o ibang reliyon, lahat tayo may puwang sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may mga nahuhuli. Hindi niya nais may mga taong naiiwan. Ang hangat ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa Kanyang kaharian. Kaya't pagkakaisa ang nais ng Diyos, hindi pagkakawatak-watak. Sa araw na ito, mga kapatid kay Kristo, ipinapaalala po sa atin ng Ebanghelyo na darating din ang panahon kagaya ng babaeng Kananea na susubukin din ang tibay ng ating pananampalataya. Susubukin ito hindi upang ubusin ang ating pag-asa at lakas, kung hindi upang mas palakasin ang ating pagkapit sa Diyos. Walang pananampalatayang madali. Ang tunay na pananampalataya, pinagsisikapan. Ang tunay na pananampalataya, kayang pagtagumpayan anumang hamon at pagsubok ng panahon. Basta hindi agad-agad tayo susuko. Ang tunay na sumasampalataya, tanging sa Diyos, naniniwala at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.